Ang tanong lang, kasama ba si Ariana sa simulang yon? Habang dahan-dahan kong iniinom ang alak sa kamay ko, napapikit ako. Pilit kong iniisip kung ano bang dapat kong gawin, kung paanong magagawan ko ng paraan ng relasyon ko sa anak ko. Pero sa kalagitnaan ng katahimikan, may narinig akong yabag. Mahina lang, parang paanas lang sa sahig. Agad akong napadilat. Tumigil ako sa pag-inom. Yung tipo ng pakiramdam na parang may gumagambala sa katahimikan. Hindi naman ako natatakot, pero hindi rin ako mapalagay. Marahan kong binaba ang baso sa lamesa ng terrace at pumasok pabalik sa silid. Binuksan ko ang pinto at sumilip sa hallway. Wala, tahimik. Siguro hangin lang. Bulong ko sa sarili. Pero kahit pa ganon, hindi ko rin naituloy ang pag-inom. Binaba ko ang tensyon sa balikat ko at naglakad papunta sa kusina. Gusto ko na lang kumuha ng tubig, baka makatulog na rin ako. Pero hindi ako nakapaghanda sa tanawing bumungad sa akin. Pagliko ko sa kusina, doon ko siya nakita. Si Ariana, nakasando lang ng puti, manipis, halos bakat ang lahat at yung short. Diyos ko, mas maiksi pa sa pasensya ko ngayon. Humahapit ang tela sa bewang at hita niya. Parang inaakit ako kahit di naman niya intensyon. Nakaunat ang kamay niya habang may inaabot sa itaas ng cabinet. Medyo nakaangat ang katawan niya, lalo't lang lumitaw ang kurba ng kanyang bewang at ang makinis niyang balat aninag ko sa liwanag ng ref. Napamura ko sa isipan ko. Kasalanan ba tong makita ko siya ng ganito? Di naman siya nagbibihis sa harap ko pero ang dating sa akin na itsura niya ngayon, mainit, nakakabaliw. Mabilis akong napalingon sa ibang direksyon. Pilit kong kinukumbinse ang sarili ko. Hindi, Zephyr. Hindi pwede. May asawa ka. Si Noemi. Asawa mo. Pero kahit ilang beses kong ulit-ulitin sa utak ko ang salitang asawa, hindi maalis sa isip ko ang imahe ni Ariana sa suot niya ngayon. Ngayon ko lang siya nasalayan ng ganito. Noon, palaging t-shirt at jogging pants, laging nakasuksok ang buhok, laging walang kayos-ayos. Pero ngayong malapit ng hating gabi, biglang naging ganito ang ayos niya. Parang merong binuksang Pandora's box sa isipan ko, pero hindi ako dapat bumigay. Hindi ako dapat madala sa kung anumang tukso. Ako ang ama, siya ang yaya. May asawa ako. Huminga ako ng malalim. Pinilit ko na palamigin ang init sa katawan ko. Tiniis ko ang pagnanasa. Tiniis ko ang tanong sa isipan ko kung anong itsura niya, kung wala rin yung manipis na sando. Zephyr? Bulong ko sa sarili ko. Tama na, tama na. Lumapit ako ng bahagya para sabihing, gabi na Ariana, dapat tulog ka na. Pero hindi ko rin alam kung kaya ko siyang titigan sa mga mata nang hindi dadala ng tukso. Kung ano man tong nararamdaman ko, hindi ito tama. Kaya hanggat kaya ko pa, titiisin ko. Hanggat kaya ko pang panindigan ang pangako ko kay Noemi, hindi ako magkakasala. Pero, Diyos ko, ba't parang mas mahirap na tong tiisin ngayon? Bumalik ako sa silid na parang may kung anong humahabol sa akin. Parang gusto kong takasan ang sarili kong isipan. Pero paano mo nga ba matatakasan ang mga bagay na nasa loob mo na? Humakbang ako pabalik sa kwarto. Sinara ko ang pinto at pinindot ang lock. Saka napabuntong hininga habang nakasandal doon. Pinikit ko ang mga mata ko. Pilit ibinawaksi ang imahe ni Ariana sa suot niyang halos ayoko ng kalimutan. Walang mali. Walang mali. Walang dapat mangyari. Paulit-ulit kong binubulong sa sarili ko. Nilapitan ko ang baso kong may natirang alak sa lamesa at isang higop lang ubos. Pero kahit anong init ng alak sa lalamunan ko, mas mainit pa rin ang nararamdaman kong gumuguhit sa dibdib ko. Ibinagsak ko ang sarili ko sa kama. Napahiga ako at parang pagod na pagod. Pero hindi katawan ko ang pagod, ang utak ko, ang damdamin ko. Bakit ganito? Bakit sa dami na naging yaya ni Emmanuel, kay Ariana pa ako parang natatalo? Bakit siya pa? Gwapo ako, oo. Maraming babaeng dumaan sa buhay ko, ang iba mas sexy pa, mas sophisticated, mas educated. Pero ngayon, sa mga simpleng kilos ni Ariana, sa tawa niya, sa init ng pakikitungo niya kay Emmanuel, sa natural niyang kagandahan, bakit parang bumabalik ako sa pagiging bata? Parang ako yung binatilyong tahimik na nakatitig sa crush niya sa kabilang row sa classroom. Parang gusto kong suyuin, alagaan, at sabay gusto ring iwasan dahil baka masaktan lamang ako sa dulo. That's what they call puppy love, diba?
Pero hindi na ako teenager. Ako si Zephyr Madrigal, may anak, may asawa, may reputasyon. Hindi ako dapat nakakaramdam ng ganito, lalo na sa yaya ng anak ko. Pero paano kung hindi lang ito basta puppy love? Paano kung merong bahagi ng puso ko na matagal ng tulog at ngayon lang ulit nagising dahil kay Ariana? Napailing ako. Hindi pwede. Hindi dapat. Pero sa likod ng lahat, pilit kong pagtanggi, hindi ko maikakaila. Masarap sa pakiramdam, yung ideya na may isang tao na biglang gumulo sa tahimik kong mundo. Nakakabaliw, nakakatakot, pero nakakakilig. At ngayong gabi, kahit anong pilit kong ibaksi ang nakita ko, isa lang ang malinaw. Sa unang pagkakataon, matagal na panahon na, muling tumibok ang puso ko hindi bilang ama, hindi bilang asawa, kundi bilang isang lalaking naguguluhan at baka unti-unti nahuhulog. Malamig ang simoy ng hangin. Nag-isang garden kami party. Maraming ilaw, mga bulaklak na nakapalibot at tawa ng mga bata. Nakaupo ako sa isang bench pero hindi ako ang sentro ng saya kundi sila. Nakita ko si Ariana naka-summer dress. Nakalugay ang buhok, may ngiting abot langit habang karga si Bella. Si Drake nakatayo sa tabi niya. Nakangiti rin. Parang may binubulong kay Ariana na ikinatawa nito. Sa panaginip ko, para silang perpektong pamilya. Si Bella, yakap-yakap si Ariana at sabay sabing, "Mama, ang ganda-ganda mo po." Tapos tumakbo si Manuel sa kanila, ngumiti kay Drake, pero mas nakatitig siya kay Ariana. "Ate Ariana, wag mong iiwan si Emmanuel ha? Kahit may bago ka ng baby kay Tito Drake." Biglang naparunok ako sa panaginip. Hindi ko alam kung saan ako lulugar. Parang outsider. Parang ako ang hindi kabilang sa masayang larawan sa harapan ko. Tapos naglakad si Ariana palapit kay Drake. Hinalikan siya nito sa noo. "Salamat, mahal," bulong ni Ariana sa kanya. Nanigas ako. "Mahal? Bakit di ko pa narinig na tawagin niya yun sa akin kahit isang beses? At bakit ako nasasaktan?" Bigla silang humarap sa akin. Ngumiti si Ariana pero iba ang ngiti. Hindi yung palaban, hindi yung pilya. Ngiti ng taong kontento at masaya. Hindi akong dahilan. Tumingin sa akin si Drake, kumindat. Tapos sabay silang lumakad paalis habang si Bella at Emmanuel magkahawak kamay na sinusundan sila. Naiwan akong mag-isa. Tila ba ako ang naiwang panauhin sa kasal ng dalawang tao na hindi ko namalayan nakuha ang atensyon ko at puso ko. "Ariana?" Tawag ko. Hindi sila lumingon. "Ariana!" Napabangon ako sa kama, pawis na pawis, humihingal. May sunod-sunod na kabog sa dibdib ko. Nanginginig ang mga kamay kong biglang humawak sa sentido ko. Tang-ina! Napamura ko. Panaginip lamang, pero bakit ganon? Bakit ang bigat? Sumandal ako sa headboard ng kama, pinipilit pakalmahin ang sarili ko. Pumikit ako pero ayokong bumalik sa panaginip na yon. Hindi ko kaya na makita ulit si Ariana. Sa piling ng iba, hindi ko alam kung panaginip lang ba yon o babala na baka isang araw habang natutulog ako sa sarili kong pag-iwas, may ibang lalaki na ang gising at kumakapit sa puso ni Ariana. At ako, mananatiling nanonood. Patalo, masyadong huli. Ariana's POV. Inawakan ko ang kamay ni Emmanuel habang magkasabay kaming naglalakad patungo sa study room. Kakatapos lamang namin mag-agahan at gaya ng dati, tutor time na naman. "Let's finish your reading today, okay?" Masiglang sabi ko sa kanya. "Opo, Ate Ariana, tapos maglaro tayo," sagot niya sabay tawa. Ngunit, bago pa man kami makarating sa study room, biglang bumukas ang malaking pintuan ng sala. Isang babae ang dumating, nakasuot ng mamahaling bestida. May malalaking hikaw, perlas sa leeg at mataas ang kilay. May kasama nakatulong na may dalang maleta ng mamahaling brand. Agad kong napansin ang aura, classy, intimidating, at may konting pagmamataas sa bawat kilos niya. Hindi ko siya kilala. "Lola?" sigaw ni Emmanuel, sabay takbo papunta sa babae. "Lola, siya ang ina ni Ma'am Noemi?" Napatras ako ng bahagya. Hindi ko alam kung lalapit ako o mananatili sa kinatatayuan ko.
Niyakap ni Emmanuel ang matanda. Lola, miss na miss kita? Iho, my baby boy. Anito at saka niyakap si Emmanuel ng mahigpit. Mas lalong gumwapong apo ko ha. Lumaki ka bang walang nag-aayos ng buhok mo? Tumawa lamang si Emmanuel. Si Ate Ariana pong nag-aalaga sa akin. Napalingon ng matanda sa akin. Tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Parang sinusukat ang buong pagkatao ko gamit lamang ang tingin. Yung tipong para bang hindi siya natuwa sa nakita niya. Ikaw ba si Ariana? Tanong niya, medyo malamig ang tono. Ngumiti ako ng magalang. Opo, ako po si Ariana. Ako po ang nag-aalaga kay Emmanuel habang wala po si Ma'am Noemi. Tumango-tango siya pero walang ngiti. At ikaw ang yaya ng apo ko? Bago pa ako makasagot, biglang nagpresenta si Emmanuel. Tila proud na proud sa akin. Opo, siya po. Siya po ang best yaya ko. Mas magaling siya sa lahat na naging yaya ko. Marunong siya magbasa ng stories, mag-drawing, at nagluluto din po minsan. Napangiti ako sa sinabi ng bata, pero napansin kong tila hindi natuwa ang matanda. Imbes na magpasalamat, tumaas pang lalo ang kilay nito. Talaga lang? Maanghang niyang tanong. At sinong nagsabi sa'yo na po pwedeng hayaan ng yaya na magluto? May mga tauhan na tayo para doon. Baka mamaya, kung ano pa ang ituro sa'yo ng ganyang klase ng babae. Ganyang klase? Naparanok ako. Ramdam ko na hindi niya ako gusto. Pero hindi ko rin alam kung ano nga bang mali ko. Wala naman akong ginawang masama. Bigla akong narinig ang mga yabag sa likuran. Lumingon ako. Si Sir Zephyr nakasuot ng coat, handang umalis papuntang trabaho. Nakahinto siya sa hallway at talatang narinig ang sinabi ng matanda. Lola Lydia, tawag niya. Mahinahon ngunit may diin. Ariana is a professional nanny. She was hired because she's good with kids. Please don't talk to her like that. Nagulat ako. Di ko inaasahan na ipagtatanggol ako ni Sir Zephyr. Napalingon si Lola Lydia sa kanya, parang nagulat din. Zephyr, anak, hindi mo ba nakikita? Hindi siya ka-level natin. I am just concerned for Emmanuel. You know how picky Noemi is with people around your son? She's not just a yaya. She's one of the few who made my son smile genuinely. That matters more than what family she comes from. Natili akong tahimik, pero sa loob-loob ko, parang may kumislot sa dibdib ko. Hindi ko maintindihan kung inis, kaba o tuwa, pero bago pa lalong humaba ang tensyon, ay lumapit si Emmanuel sa akin at hinila ko. Tara na po Ate Ariana, mag-aaral pa tayo. Naglakad kami palayo. Pero habang lumalakad ako, ramdam ko ang mga matang sumusunod pa rin sa akin. Ang malamig at mapanghusgang tingin ni Lola Lydia at sa likod ng lahat ng yon, si Sir Zephyr. Tahimik, ngunit alam kong nababahala din. Siguro hindi lang para sa akin, kundi para na rin sa anak niyang natutong magmahal sa isang simpleng yaya sa mundong gusto ng lahat ay puro perpekto. Pero ako, hindi perpekto. At lalong hindi ako ang gusto ng pamilya nila. Hindi pa man tuluyang nakalalayo si Emmanuel patungong study room ay dumating na agad ang susunod na karakter sa araw kong tila teleserye. Ang paborito raw na guro ni Emmanuel, si Teacher Cherry. Nakaputing blouse ito na medyo kapit sa katawan. Naka-pencil skirt na halos sumahapit din sa bawat galaw niya. Maayos ang postura, may kaunting kolorete sa labi at sa bawat ngiti parang sinanay na umakit. Hindi lang ng estudyante kundi pati ng mga magulang. Pagkapasok ni Teacher Cherry sa loob ng mansyon, agad siyang nilapitan ni Emmanuel. At kitang-kita ko kung paanong sumaya ang matanda, si Lola Lydia. Oh, ikaw pala ang guro ng apo ko? Masiglang bati ng matanda. Ngayon ay mahalong lambing ang tono, salungat sa malamig na pakikitungo niya sa akin kanina. Napakaayos mong tingnan, iha. Tiyak kong marami namang sagot na ituturo kay Emmanuel. Maraming salamat po Ma'am Lydia, isa pong karangalan. Magalang namang sagot ni Teacher Cherry sabay bahagyang yuko. Sa isang iglap na ramdaman ko, parang nawalan ako ng saysay sa paningin ng matanda. Ang guro na isang outsider din naman gaya ko, tila mas tanggap pa niya kaysa sa isang simpleng yaya. Ngunit sa kabilang banda na eksenang ito, napansin ko isang napakahalagang detalye, ang reaksyon ng mag-ama.
Nakita ko kung paano bahagyang umiling si Zephyr habang pinagmamasdan si Cherry. Isang iling na may kahulugang malalim. Hindi yon basta iling lang, may laman, may pagkayamot. Sa likod niya si Emmanuel tila walang gana sa pagdating ng guro. Wala ang sigla gaya ng pinapakita niya kapag ako ang kasama. At sa mga matang yun ni Zephyr, basa ko na hindi niya rin ikatutuwa ang dating ni Cherry. Sa isip ko, hindi ba dapat kung ako'y panganib sa pamilya nila, lalo na't babae rin ako, di mas may dapat alinlangan sila kay Teacher Cherry? Hindi ba't mas may potensyal si Teacher Cherry na akitin si Sir Zephyr? May itsura, may pinag-aralan, may karisma. Lahat ng aspeto na maaaring magustuhan ng kahit sinong lalaki katulad ni Sir Zephyr. Pero hindi. Sa mata ni Lola Lydia, ako pa rin ang may mas mababang tingin. Ako na nag-aalaga ng buong puso sa apo niya. Ako na walang pang-akit kundi ang sinseridad. Bakit ganun? Dahil ba sa antas ng buhay? Dahil mas madaling tanggapin ang isang maganda at edukadong guro kaysa sa isang yayang may simpleng pangarap. Napapikit ako saglit. Pinipigilan ang sariling mapikon pero sa loob-loob ko, isang bagay lamang ang malinaw. Pareho lang kami ni Teacher Cherry, babae rin. Kung tunay nga ang kinababahala ni Lola Lydia ay ang proteksyon kay Zephyr o sa imahe ng pamilya nila, mas dapat sana'y pantay ang trato niya sa amin. Pero hindi ganon ang realidad sa mundong ginagalawan ko ngayon. Sa mundong ito, mas binibigyang halaga ang nakikita ng mata kaysa nararamdaman ng puso. At sa likod ng lahat ng ito, may namumuong tensyon. Isa tong senyales na mas lalalim pa ang pagsubok sa pagitan ng totoong nararamdaman at ng inaasahang katotohanan. Isa lang ang alam ko, hindi ako magpapatalo sa tingin lang. Nag-umpisa na ang klase ni Emmanuel. Nakaupo siya sa harap ng lamesa, may hawak na lapis at nakakunot ang noo. Ibig sabihin niyan, seryoso na siya. Pero hindi pa ako nakakaupo sa gilid para bantayan siya nang lumingon sa akin si Teacher Cherry. At ayun na nga, ngumisi siya. Hindi yung tipong simpleng ngiti ng pagkakaibigan o paggalang. Hindi. Yung ngiting may ibang ibig sabihin. Yung parang sinasabi niya sa akin ng tahimik, ako ang mas bagay dito. Napataas ang isa kong kilay. Hindi ko naman hinahamon ang posisyon niya bilang guro. Ako? Yaya lang. Pero hindi ko rin naman kailangan ng may patutsada. Akala mo ko sino? Tumikim siya habang inaayos ang pagkakaupo niya sa tabi ni Emmanuel. Let's start, Emmanuel. Malambing niyang sabi. I'm sure you will enjoy today's lesson. Napatingin sa akin ang bata at ngumiti. Ate Ariana, dito ka lang ha? Ngumiti ako kahit medyo bitin sa loob. Oo naman, dito lang ako. Promise? Bumalik ang tingin ko kay Teacher Cherry. Nakatingin pa rin siya sa akin. May ngiting hindi ko maipaliwanag kung nakakainsulto o sinadyang sweet lang. Bahala ka sa ngiti mo, sa isip ko. Hindi mo ako matitinag. Kahit ilang beses ka pang ngumiti sa akin ng ganyan, kahit ilang pencil skirt pang isuot mo, isa lang ang alam ko. Ako ang dahilan kung bakit masaya si Emmanuel. At hindi kailanman kayang palitan yan ng kahit sinong may diploma o propesyon kung puso naman ang kulang. Napatingin ako sa orasan. Malayo pa ang uwian. Mahaba pa ang pasensya ko, pero wag niyang susubukan. Dahil sa dami ng pinagdaanan ko sa buhay, ang ngiti ng katulad niya, kayang-kaya kong sabayan. Pero sa gitna ng kilig na unti-unting namumuo sa puso ko, dahil sa simpleng text ni Zephyr, bigla akong napanunok ng hangin. Ang saya ay napalitan ng isang mabigat na pakiramdam. Parang may sumakal sa dibdib ko. Ang kontrata. Yung kontratang pinirmahan ko sa simula pa lang. Isang malinaw na kondisyon na nakasulat doon na kailanman hindi ako dapat magkaroon ng personal o romantikong ugnayan sa pagitan ko at kay Zephyr. Lalo na't si Noemi ang asawa niyang legal ay may say pa rin siya sa mga bagay na yon. Napayuko ako. Tinikom ko ang palad ko. Bakit nga ba ako natutuwa sa isang simpleng text? Bakit ko hinahayaan ang sarili kong kiligin, mag-ilusyon sa isang taong hindi dapat? Alam kong masaya si Emmanuel sa akin. Alam kong sa dami ng yaya niyang dumaan, ako lang ang naging komportable siya. At alam ko rin may kung anong tingin sa akin si Zephyr na hindi lang basta-basta boss at empleyado ang tingin.
Pero kung hahayaan ko ang nararamdaman ko, kung pababayaan kong mahulog ang damdamin ko, paano kung malaman ni Noemi? Paano kung may makakita sa amin? Paano kung masayang lahat? Trabaho, tiwala at higit sa lahat, ang saya ni Emmanuel. Kaya kahit masarap sanang hayaan, dadalhin ako ng kilig na to, hindi pwede. Kung kailangan kong tulugan ang damdamin ko, hayaan siyang manlamig. Mapagod at mamatay ng kusa, gagawin ko. Dahil minsan, kahit gusto mong sumaya, kailangan mong piliing hindi. Para sa batang maging masaya lang dahil dumating ka sa buhay niya. Para sa trabahong kailangan mong panindigan at para sa sarili mong dangal. Kahit pa unti-unti na tong binabakla sa isang simpleng text mula sa taong hindi mo dapat minamahal. Katatapos lang ng tutor class ni Emmanuel, kaya agad ko siyang nilapitan para yayain magmerienda. Pero napansin ko agad ang kakaibang lungkot sa mga mata niya. Nakatitig lang siya sa sahig. Nakaikot ang malit niyang mga kamay sa mga tuhod niya habang nakaupo sa sofa. Ano yan? Mukhang may bumunggo sa buwan. Biro ko sabay upo sa tabi niya. Hindi siya ngumiti, imbes. Tumungaw lang siya sa akin at mahinang sinabi, Ate Ariana, tanong ko, agad akong nag-alala. Bakit po kasi hindi kami buo? Napahagat ako sa labi. Di ko agad alam ang isasagot. Lagi pong wala si mommy. Si daddy naman po lagi po siyang busy sa trabaho. Puro work, work, work. Napabuntong hininga siya. Gusto ko rin pong ma-experience yung namamasyal kami, yung may picnic o pumupunta sa mall, tapos kakain kami sa labas, tapos magpapapicture kami, gaya ng ibang pamilya. Mas lalong bumigat ang dibdib ko habang pinapakinggan siya. Nakikita ko kung gaano niya hinahangad ang simpleng kasiyahan na para sa ibang bata, normal lang. Pero sa kanya parang pangarap. Nang bigla, anong drama na naman yan, Emmanuel? Napalingon ako. Naroon si Lola Lydia, nakasandal sa pintuan ng veranda. Nakataas ang kilay at tila naiinis sa narinig. Lagi kang ganyan, reklamo ng reklamo. Hindi mo ba alam na kaya ka pinagtatrabahuhan ng daddy mo para mabigyan ka ng magandang buhay? Pero hindi ko naman po kailangan ng maraming laruan, Lola. Mahinang sagot ni Emmanuel. Gusto ko lang po sana makasama sila. Napayo ko si Emmanuel at sa loob-loob ko, gusto ko siyang yakapin ng mahigpit. Ramdam ko ang pighati niya, ang lungkot ng batang naghahanap ng init ng pamilya. Nilingon ako ni Lola Lydia. Ikaw, Ariana, wag mong kinukonsenti ang drama ng bata, ha? Bata pa lang yan, maarte na. Lalaki yan, kailangan matatag. Napapikit ako. Ayokong makipagdiskusyon, lalo na sa harap ni Emmanuel. Pero sa puso ko, alam ko, hindi pagiging arte ang pinapakita ng bata. Ito'y pagkauhaw sa pagmamahal. Hinaplos ko ang likod ni Emmanuel. Alam mo, minsan, kahit hindi buong pamilya, pwede pa rin tayong gumawa ng masasayang alaala. At siguro, nilingon ko siya at gumiti. Pwede nating subukan na mamasyal. Ako, ikaw, at kung papayag si Daddy Zephyr. Kahit paano, kumislap ang mata ni Emmanuel. Promise, Ate Ariana? Promise, sagot ko, kahit may kaba sa puso ko. Hindi ko alam kung papayag si Zephyr pero para kay Emmanuel, handa akong subukan na gawing totoo ang simpleng hiling niya. At sa gilid ng paningin ko, nakita ko ang mahigpit na tingin ni Lola Lydia. At alam kong hindi siya natuwa sa sinabi ko. Pero kung pagmamahal ang pag-uusapan, hindi ko yon kailanman ikakahiya.